Meron po tayong isang mainit na usapin dito ang lumabas mula po sa Wyoming Senator na si Madam Cynthia Lummis. Yan, siya po ay nagsabi na gawing Bitcoin Reserve ang bahagi ng ginto o gold ng gobyerno ng US. Kaya ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay makakatulong upang masigurado ang strategic financial stability ng bansa habang patuloy na tumataas ang inflation at utang ng gobyerno. Pero paano nga ba ito gagawin at ano ang posibleng epekto nito? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang proposition ni Senator Lummis dito? Ayon po kay Senator Lummis ay dapat daw na i-convert ng US Treasury Department ang bahagi ng kanilang ginto o gold na higit nasa 8,000 tons. Ayan, co-convert daw nila sa Bitcoin. Ang kanyang layunin ay magtatag ng isang strategic Bitcoin reserve na magagamit bilang hedge laban sa inflation at makakapagbigay ng financial security sa mga susunod na henerasyon. Ang ideya ay hindi agad bumili ng Bitcoin gamit ang cash, kundi palitan ang kanilang gold certificates para sa Bitcoin. Sa ganitong paraan, ang balanse ng gobyerno ay magiging neutral o hindi maapektuhan ang kabuuang halaga ng kanilang assets. Ngayon ay bakit gold ang gagamitin? Ayan. Ang US ang may pinakamalaking gold reserves sa buong mundo. Kaya't malinaw na ito ang pinakamalaking asset na maaring pagkunan ng pondo para kay Bitcoin. Kaya yan, meron pong mga dahilan kung bakit ito ang siyang isinusulong ni Senator Lummis. Una ay yung inflation hedge. Habang bumababa ang purchasing power ng fiat money tulad po ng US dollar, si Bitcoin at ang ginto ay itinuturing naman na ligtas na investments. Maliban dito ay ang long-term growth. Habang nananatiling mahalaga ang ginto, naniniwala ang mga pro-Bitcoin na mas mataas ang growth potential ni Bitcoin lalo na sa digital age. At ang panghuli ay ang cost efficiency. Sa halip po na gumastos ng $90 billion sa pagbili ng Bitcoin, ang conversion po ng gold certificates ay mas cost effective. Ngayon ay ang sunod na tanong dito ay ano po ang layunin ng strategic Bitcoin reserve na ito? Plano po ni Senator Lummis na ang gobyerno ng US ay magtago ng 1 million na Bitcoin o 5% ng kabuuang supply ng cryptocurrency na ito sa loob ng 20 taon or 20 years. Ang layuning ito ay hindi lamang para sa economic security, kundi pati na rin para na rin makasabay sa global race ng mga sovereign nations na mag-accumulate ng Bitcoin bilang strategic asset. Ayon po kay Anthony Pompliano, isang kilalang crypto investor, maliit na halaga lamang ang $90 billion kung ihahambing sa mga gastusin ng gobyerno. Sa katunayan, ang US national debt ay tumaas na ng 850 billion sa nakaraang 90 days lamang, 90 araw. Yan, ang bilis. Ngayon ay ano po ang sinasabi naman ng ibang mga analyst tungkol dito? Habang ambisyoso ang plano na ito ay hindi lahat po ay kumbinsido. Ayon po kay Ginoong Mike Novogratz, siya po ang founder ng Galaxy Digital, mahirap ipatupad ang ganitong proposal, lalo na sa administrasyong Trump. Ngunit kung maisa sa katuparan ito, posibleng tumaas ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $500,000 ang bawat coin. Ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin? Kung maisa sa katuparan po ang ganitong plano ng US, malaki po talaga ang magiging epekto nito hindi lang sa US kundi pati na rin sa global crypto market.
At ang ilan po sa mga posibleng epekto nito ay unang-una ay tataas ang presyo ni Bitcoin. Kapag bumili po ang US Treasury ng malaking bahagi ng Bitcoin, magkakaroon ito ng supply shock na maaring magdulot ng tuloy-tuloy sa pagtaas ng kanyang presyo. Kaya yan, bilang payo ay ang mga long-term investors sa Pilipinas ay maaring makinabang kung mag-hold sila ng kanilang Bitcoin assets. Ngayon, maliban dito ay ang paghikayat ng iba pang bansa. Kung gagawin ito ng US, maaring gayahin ito ng iba pang mga malalaking bansa. Magiging mas legit at tanggap si Bitcoin bilang isang store of value. Ayan. At ang panghuli na maaaring makaapekto para sa atin ay ang lalong pagtibay at saka adoption ni Bitcoin dito sa Pilipinas. Yan, sa patuloy po na pagsikat ni Bitcoin, asahan natin na mas maraming Pinoy ang magiging interesado sa cryptocurrency. Yan, sa buong cryptocurrency, hindi lamang po kay Bitcoin. Ngunit importante pa rin ang sapat na kaalaman bago mag-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, ang mungkahing ito ni Senator Loomis ay isang game changer. Pinapakita nito na kahit ang tradisyonal na financial systems tulad po ng US Treasury ay unting-unting kinikilala ang halaga ni Bitcoin. Ngunit, hindi ito madaling ipatupad dahil may malaking political at economic risk na kaakibat nito. Para sa mga Pinoy investors, ang pinakamahalaga ay manatiling updated sa mga ganitong balita. Alamin ang epekto nito sa inyong portfolio at huwag magmadali sa pag-i-invest. Ang mundo ng cryptocurrency ay puno po ng oportunidad, ngunit nangangailangan po ito ng tamang diskarte at kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.